At kaugnay pa rin na makasaysayang presidential election sa Amerika, humingi po tayo ng live update sa Washington, D.C. mula po kay Joby Francisco. Magandang umaga dyan, Joby. Good morning, Ed. Oh, Bok, such a critical election that starts November 5, basically the day after sa atin. Ano ang mood dyan ngayon ng mga Amerikano? Sila ba'y nangangamba? Sila ba'y tensyonado? What's it like? Parang nung nakalipas sa mga araw, ang nakukuha kong impression sa kanila ay yung excitement nila for for election day, which is tomorrow dito sa Amerika. Pero sa ngayon ay dahil nga doon sa sunod-sunod na mga balita about yung race being razor thin, lalo at yung naglabasan ng mga huling mga survey ang mga mga grupo ay parang ang gusto nila pwede bang i-forward na natin ang malaman na kung sino talaga ang makakuha ng enough electoral votes at magiging susunod na Pangulo ng Estados Unidos. Alam mo kung tutusin, Ed, noong weekend ay nagkaroon na ng closing speeches sa kanilang mga kampanya ang dalawang kandidato, no? At yun ay well covered ng media dito sa Amerika. Pero magugulat ka na ngayon, they added more pagpupunta sa mga lugar tulad ng kanilang, pareho sila, babalik sila ng Pennsylvania today, the last day of campaign before yung election tomorrow. So punta sila ng Pennsylvania because Pennsylvania holds around 19 electoral votes sa napaka-importante noon na makuha ng kahit sino sa kanila para makausad doon sa 270 million electoral votes na kanilang hinahangad. Isipin mo na parang pwedeng natapos na over the weekend yung talagang parang kampanya nila, pero hindi na sila nagsasaya ng oras at ngayon ay pumunta pa rin sila. In fact, si former President Trump ng Amerika ay hindi lang Pennsylvania pupuntahan, pati North Carolina at Michigan, kasama sa mga swing states na tinatawag yan. For today's, kumbaga talagang hahapitin, Ed, ni Trump yung tatlong yon. Mukhang posible naman dahil they have all the means. Pero puntahan natin si Vice President Kamala Harris. She will stay in just two places today, Pennsylvania and Philadelphia, at maging star-studded yung kanilang parang ending ng kanilang kampanya with Oprah Winfrey, Lady Gaga, Katy Perry, and Ricky Martin. Yan ang kanilang schedule for today. Pareho sila nakaboto. Yung isa ay napadala na by mail. Bok, now, before we go to the Filipino angle, let me ask you this, kasi there are so many questions, actually so many concerns about whether or not the candidates, specifically one candidate in particular, will accept whatever decision is made by the American electorate. In other words, anong chances na tatanggapin ng natalo ang kanyang pagkatalo considering what happened nung January 6 dyan sa US Capitol? May ganun bang concern dyan? May ganun bang pangamba dyan? Yes, Ed, meron. Kasi noong naisipin mo, natural lang na gano'n yung mga maging pahayag ng kampo ni former President Trump sa kanyang mga rallies or campaign sorties. Pero para makakita ka rito when you're watching television or monitoring the news sa gadgets mo, magpa-pop up yung ganyang scenario bilang mga campaign ads. Alam mo na parang may mind conditioning na lumalabas. Pero it's allowed. Nagagawa or pinapayagan na gano'n. So it's up to the opponent to make statements para ma-neutralize yung ganong mga paghahanda sinasabi ng mga ilang eksperto kung sakaling may matalo nga sa kanila. Bok, yung PhilAm vote, yung tatawag na PhilAm vote, is there such a thing as a PhilAm vote? And mukhang saan ba ito pumapalo o pumapanig? Kung may ganong klaro, if there is any clarity as to whether or not Phil-Americans are either pro-Trump or pro-Harris. What do you see there? What do you hear there? Okay, dumaan tayo sa Los Angeles or sa California before we went here sa Washington, D.C. at kumausap tayo lang ng ilang mga grupo ng mga Pilipino or PhilAm doon at masasabi natin na, well, third largest ng among the Asian Americans na tinatawag, third largest group or cluster ang Filipino Americans dito sa Amerika. So 20 million plus itong or 7% ng US population yung Asian American vote na tinatawag. Pero hindi mo masasabi na kasama na doon yung Filipino vote na meron silang parang leaning towards parang block ang kanilang pagboto dahil alam mo na mga registered
bilang Democrat or registered sila bilang Republican. So iba-iba yung choice nila. Pero yung mga usap-usapan dyan sa Manila about maraming makatrap, marami. Pero marami rin tayong napansin, especially mga kababaihan at saka mga kabataan, na mga new voters, na mga Filipino-Americans na ating nakausap, na sila ay leaning towards the Democrats naman. Okay, last question, Bok. It's actually a practical question because we're looking at different time zones here. In fact, sa US, hindi lang isang time zone. May East Coast time zone, West Coast time zone. So for all practical purposes, by when kaya natin malalaman dito sa Pilipinas kung anong resulta dyan sa US elections? Una-una, ibang petsa. Ibang petsa dito. Pangalawa, iba sistema. Pangatlo, ibang bilis o bagal ng bilangan. By when do we know? Okay, yung bilis or bagal, parang dapat nga maging mabilis dahil 75 million na yung bumoto by mail, kasama ang maraming mga Filipino-Americans. So nakasabit na yung boto nila even before pa magsimula yung botohan tomorrow. Pwede maging mabilis, pero ang sinasabi ng mga eksperto na nai-interview sa mga programa dito ay wag naman sanang umabot ng weekend. Pero hindi sila naniniwala na posible na night of election malaman. Pero may trend na raw in a way sa mga late hours doon. Pero sana daw ay hindi umabot ng weekend. Pero aabot lang naman doon pag meron ngang nagreklamo at mag-question sa bawat bot. Na malaking chance. Okay. Malaking chance. Okay, maraming salamat. Balitaan kami. Jovenel Francisco reporting live from, I think, Washington, D.C. No? Okay. Thank you, Joby. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.